Narito po tayo sa oras na ito. Tayo po ay dumako sa ating panalangin bago po tayo mag-aral ng kanyang salita. At sabi nga po, sabi nga po dito sa kanyang salita sa Tito 3, Kabanata 1, tayo po muna ay manalangin. Sige po tayo manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw Lord ang magpaunawa at magbukas namin puso at kaisipan upang lubos namin maunawaan yung salita na magbigay liwanag at tanglaw sa amin sa gabing ito na masumpungan namin yung kadakilaan ng kaligtasan at maranasan na katagpuin mo kami sa oras na ito. Sa namin tinatalaga ngayong buhay. In the name of Jesus, in Jesus' name, Amen and Amen. Sige po, tayo po dumako sa Hebreo 3, Kabanata. Palalahanan mo ang mga kapatid na magpasakop sa mga pinuno at mga may kapangyarihan. Sundin ang mga ito. Laging maging handa sa paggawa ng mabuti. Amen. Pinagiging lagi pong tayong handa, magpaalalahanan sa bawat isa. Bilang tayo magkakapatid sa ating Panginoon, tayo po magpasakop at sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. At kung tayo po ay nagpapasakop sa ating mga magulang, ganun din po sa ating Panginoon. Bilang tayo nagpapasakop sa ating punong barangay, diba? May mga pinag-uutos, kailangan po tayo sumunod. Ganun din po sa ating Panginoon. At sa ating punong presidente, at talagang may mga pinag-uutos yan, kailangan pong sundin. Basta't naayon sa kalooban ng Panginoon at mabuti, tayo po sumunod. Bilang mga anak po tayo at mga kanyang mga pinamamahalaanan dito sa ating buong lalawigan, ng buong bansa. Nisunod po sa pinag-uutos na makakabuti po sa atin, sundin po natin. At lalong higit sa ating Panginoon na siyang nagbibigay ng ganap na ating kaligtasan at maging sa mga pinag-uutos niya sa kanyang salita. Baguhin po natin ang ating mga buhay. Gawin ganap po natin na tayo po sumunod sa kalooban niya at may mga bagay tayong mga pag-uugaling hindi magaganda. Alisin na po natin yung mga makasarili, yung mga mapagmataas, mga inggit, samaan ng loob, mga hidwaan sa loob ng pamilya. Alisin na po natin. Baguhin po natin ang ating sarili. Sako po tayo sa ating Panginoon. Yung mga ganong mga pag-uugaling hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon, alisin po natin. At napakahalaga po na tayo sumusunod sa kanyang kalooban. Sabi nga po, put them in made to be subject to rules and authorized, to be obedient, to be ready to everyone good work. Ayan. Gumawa po tayo ng nais sa kanyang kalooban. Sundin natin ang paalalahanan ng bawat isa. Kung tayo po nagpapaalalahanan sa bawat isa, halimbawa, may isa kang kaibigan, gumagawa sa iyo ng may ginawang hindi maganda, pinaalalahanan mo siya, kasi nais mo siya na mapabuti at siya nakinig, salamat at hindi siya mapapahamak. Dahil bakit? Dahil pinayuhan mo siya. Ganun din ang ating Panginoon, na ating lubos, na ating tagapagligtas. At halimbawa, ang ating punong barangay, siya po yung tagapamagitan sa mga hindi nagkakasundo. Siya po yung nagbibigay ng mga pag-uutos na dapat natin gawin sa ating baryo na makakabuti po sa atin. At bilang naman po tayo na bilang namumuno at namamahala, gumawa po tayo ng batas na magbibigay ng magandang ating sundin na pamunuan. Mabuti ang lalawigan ng buong bansang ito. Alisin yung mga bagay na hindi dapat alisin, linisin yung mga hidwaan, yung mga nangyayari ngayon sa panahon ngayon na may mga bagay na hindi magandang laganap na korupsyon. Alam niyo na po yun. Yan po yung hindi magdudulot ng hindi maganda. Kaya
gawin ang para sa Panginoon. Sundin ang paalala sa atin ng Panginoon. Tayo'y magbigan, magmahalan, magbigayan, magtulungan, at alisin na yung mga samaan ng loob sa loob ng pamilya. Ang hindi pagkakasundo ay alisin na po. Lalo-lalo po sa mag-asawa na hindi po nagkakaunawaan, magkapatawaran po. At yung mga nangangalunya, yan, isa po yan. Yung mga may asawa na pero naghahanap pa ng iba, alisin po yun. Kaya sa oras na ito, dumulog po tayo na may pasalamat sa Panginoon. Gawin natin ang para sa Panginoon. Lagi tayong magpapaalalahanan sa isa't isa. Basahin po natin ang Hebrews 13 verse 17. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalagas. Sila ang nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawaing ito kung sila'y susundin ninyo at mananagot sila sa Diyos. Gawin ito kung sila'y wait lang. Hebrews 13 verse 17. Tignan po natin. Kasi sulat ko po yun, mali po yata yung sulat ko. Hebrews 13 verse 17. Ganito po ang nasusulat sa kanya salita. Verse 17. Sabi po dito, huwag kayong patangay sa mga sari-sari at kakaibang katuruan. Mas mabuti para sa atin ang mapanatag ang ating kalooban sa pamagitan ng kagandahang loob ng Diyos, sa pamagitan ng pagsunod sa mga walang pakinabang na mga utos tungkol sa pagkain. Dito naman sa ibig sabihin yung hindi po makakabuti sa atin. Diba? Verse 17. Ito. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos. Sa gawaing to, kung sila'y susundin ninyo, magalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi sila mimigati at hindi ito makakabuti sa inyo. Amen. Tunay nga po na ang bawat isa po sa atin ay tunay nga na magpasakop po tayo sa ating at alinsunod sa ating tagapamahala, sa ating unang barangay at sa ating unang presidente na ang bawat isa ay may ali-ali kung tunay na dapat po natin sundin at gawin ang mga bagay na nakabubuti para sa ating kapwa at lalong higit sa ating Panginoon. Kasi ang bawat isa po ay mayroon tayong pananagutan sa Diyos kung hindi po natin babaguhin ang ating mga sarili at gumawa ng mga ayon sa kalooban ng ating Panginoong Hesus. Talaga pong mananangis tayo. Matakot tayong manangis sa naglalawang apoy sapagkat ang kalooban ng Panginoong Hesus ang siyang mahayag sa atin dahil ang lahat ng mga bagay na ginagawa natin na hindi nakaayon sa kanyang kalooban ay meron po yung kaakibat na kaparusahan. Kaya gawin po natin at pasakop tayo sa ating Panginoon. At huwag tayong manatili sa buhay natin na hindi tayo sumusunod sa kanyang kalooban. Kung may batas tayo na sinusunod, ay may batas din tayo na sumunod sa ating kalooban ng ating Panginoong Diyos. Tayo po'y magpasakop at gawing ganap ang naayon sa ating kabutihan na tayo magpasakop sa ating Panginoon. Sapagkat tayag sa kanyang paningin ang lahat ng ating ginagawa. Kaya mapalad po tayo dahil tayo kinatagpo ng ating Panginoon at tinutuwid niya tayo at tayo po'y magpatuwid kung tayo po ay nagkakasala at nagkakamali. Huwag na natin
gawin ang mga bagay na hindi nakalulukot sa Panginoon. Kung dati tayong masama ang ugali, ay magbago po tayo. Kung tayo po ay nakikisalamuha sa mga bagay na makamundong gawin, alsin na po natin yun. At kung ang mga pinuno ay mga kurap, ay magbago na po kayo. Kasi lahat ng ginagawa po ninyo ay hayag po yan sa paningin ng Panginoong Diyos. Walang natatagong lihim ng mga kasalanan ang hindi nahayag sa paningin ng Diyos. Kaya ngayon pa lamang humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon at sa ang ating Panginoon po ay handang magpatawad. Dahil ang nais ng Panginoon tayo po ay magbago at magbalik loob po sa Kanya. Gawing ganap ang mga ipinag-uutos ng Panginoon. Upang sa pagdating ng takdang panahon at tayo tawagin ng Panginoon ay hindi tayo manangis. Hindi tayo manangis doon sa naglalawang apoy dahil sa ating mga ginagawang hindi naayon sa Kanyang kalooban. Ang kalooban ng Panginoong Diyos ang mahayag at hindi tayo dapat magbaliwala sa mga pinag-uutos ng ating Panginoon. Dahil pag tayo nagbaliwala sa pinag-uutos ng Panginoon, ay tayo po ay magkakaroon ng magkakaroon po tayo ng pananagutan sa Kanya. Kaya mapalad po tayo dahil tayo pinatagpo natin, Panginoon. Tayo po'y manalangin. Manaming Diyos, na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong kapahayagan na amin pong napagminayan sa oras na ito. Ikaw ang mahayag at madakila at makasumpong ang bawat isa ng kaligtasan nagmumula sa iyo. Na ang bawat isa ay pasakop at gawin ang mga pinag-uutos mo at sumunod sa iyong kalooban. At ikaw ang mahayag at madakila at ang kaligtasan maranasan at masumpungan ng bawat isa. Kaya sa gabing ito, pinagkatiwala po namin sa iyong buhay ng bawat isa na nanonood ay ikaw, Lord, ang bigay ng kapahayagan na ang salita mo ang siyang magbigay ng tunay na daan ng kaligtasan at masumpungan ka nawa ng bawat isa at sumunod sa iyong kalooban. At ikaw, Lord, ang mahayag at madakila. Pangawakan niyo po ang aming buhay na kami ay maging ganap na iligtas sa mga bagay na hindi magandang ugali at ang mga bagay na paggawa ng masama ay maalis po sa ngayon po lamang po, baguhin mo na kami at kami po inang patawarin sa lahat ng aming nagawang mga kasalanan. Salamat po sa binigay mo kapatawaran sa amin. Kaya ingatan niyo po kami sa gabi nito at huwag niyo kami pababayaan. Mga mahal namin sa buhay, ang aming pamilya at mga kapatid, mga kaibigan, mga kasamahan sa church at ang buong mundo na ginagalawan. Lord, makahayag at madakila ka at mapapurihan ka at maluwalhati ka. Ang kapahayagan mo nawa ang makita at hindi ang aming sarili. At maunawaan ng lubusan ang nais mong maiparating sa bawat isa sa amin. Bigyan mo kami ng tamang kaisipan upang ang landas naming tatahakin ay tungo sa aming pamumuhay na sumunod sa iyo. Salamat po sa kaligtasan, salamat po sa inyong salita na siyang nagpabigay ng ganap na kaligtasan sa amin. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa gabi nito. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. And God bless you and more power po sa ating lahat. Kay Lord ang papurit ko salamat at ang kapahayagan ay mahayag na sapagkat ang nais ng Panginoong Diyos sa bawat sa atin ay maligtas. Kay Lord ang papuri at pasalamat and God bless you all. God bless po. Shout out po sa inyong lahat. Nabati ko kayo ng isang mapagpalang gabi po.